Si Fidel ay isang ordinaryong magsasaka sa kanilang bayan sa Negros Oriental. Sa pagnanais na makaahon sa kahirapan, nahikayat siyang umanib sa kilusan ng mga rebeldeng aktibong-aktibo sa kanilang lugar. Noong taon 1983, sumali ako sa NPA. Dahil noon, nagugustuhan ko yung mga propaganda nila. Makatulong daw sa aming mga magsasaka. Dahil ang propaganda nila, wala daw mayaman at saka mahirap kung sila ang mananalo. Ngunit pagkatapos ng 4 na taon, pinili niyang tumiwalag sa grupo. Pagka 1987, kumalas na din ako dahil hindi ko nagugustuhan yung mga program nila. Maraming nag-alaga ng hayop, ninakawan. Tapos ang sabi nila, ipamigay nila sa walang mga hayop. Tapos hindi naman ron ginagawa nila. Sila lang ang mga leader, ang yumayaman noon. Ayon kay Fidel, nagpapagamit din ang mga rebelde sa pamumulitika pag nalalapit na ang eleksyon. Kasi naranasan ko na yung trabaho noon, nung NPA pa ako. Tinatakot ng mga masa. Ito ang proteksyon ang suportahan natin ng politiko dahil ito ang magproteksyon sa atin. Manulis pa nga, mang-hold up ng mga boss. Sunugin nila yung boss basta hindi bigay ng inihingi nila na revolutionary tax. Dahil sa kanyang desisyong umalis sa grupo, nalagay sa panganib ang buhay ni Fidel. Pinag-initan ako sa mga kasamahan ko noon dahil kumalas ako sa NPA. Gusto nilang i-salvage ako. Kinuha ako nila dahil sabi nila, pare, sumama ka sa amin dahil sa inyo kami maghapunan. Nanghingi sila ng panghapunan sa akin. Sa ulo sana nila ako binaril pero parang dumaan lang dito sa mga tahinga ang bala ko. Kahit duguan, pinilit tumakas ni Fidel. Pinagsikapan ko makarating ng kampo ng military. Tinulungan nila ako mahatid sa ospital. Ito ang sugat na kuha ko sa kanila. Putol ang braso ko. Mahigit na 10 taon na mula nang tumiwalag si Fidel sa grupo ng mga rebelde. Ngunit hanggang ngayon nanganganib pa rin ang buhay niya. Lagi kaming ginugulo basta makatsansa sila. Ano to? Ba't pinagbabantaan kami ng patayin? Natatakot sana pero wala akong magagawa. Hindi ko kayang iwanan yung sakahan ko dahil yun lang ang inaasahan kong makabubuhay ng aking pamilya. Isa ang pamilya ni Fidel sa may mahigit na 8,000 kataong dumayo sa Operation Blessing Medical Mission sa kabundukan ng Negros Oriental. Sabi ng mga BHW, mayroon daw magbigay ng mga vitamins para sa mga bata. Pagkatapos maipakonsulta ang mga anak, humingi rin siya ng payo ukol sa sugat sa kanyang braso. Sa pharmacy, nabigyan si Mang Fidel ng mga gamot at vitamins. Nabiyayaan din siya ng isang reading class. Sa mga tao sa Operation Blessing, gusto kong magpasalamat sa kanila dahil sa operasyon nila, maraming mga pasyente dito sa aming barangay na tulungan. Ngunit hindi lang yon ang pinagpapasalamat ni Mang Fidel sa Operation Blessing. Maganda ang nangyari sa council dahil may nakadagdag sila na kaalaman sa aking kaalaman tungkol sa Panginoon. Tinanggap ko sa buong puso ko si Kristo. Ang pakiramdam ko parang gumagaan ang katawan ko, pati yung pagtiwala ko naliwanagan, lalong naliwanagan. At sa tulong ni Jesus, ang puot na dati bumabalot sa kanyang puso ay napalitan ng kapayapaan
na dala ng pagpapatawad. Nagdadasal pa nga ako panahon sa operasyon na makaengkwentro kami ng NPA para makapaghiganti ako sa natikman ko sa kanila. Ngayong nakilala ko na si Kristo, hindi na ako gustong maghiganti pa sa mga NPA. Ang gusto ko sana, peace na lang sana.